You're tuned in to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. At ang ating ng oras, we're halfway through our show. It's 8:30 in the evening at syempre kayo nga po'y nakatutok pa rin dito sa ating pinakabagong favorite weekend evening habit. Ito po, ang Heart Speaks. At kasama niyo po ang inyong lingkod na si DJ Alex. At syempre ka-vibes, hindi pa rin mawawala dito sa ating programa yung pong pagkakataon na ating bubuksan ng ating linya para makausap ang isa sa inyo. Kaya ka-vibes, kung may nais kang i-share and if you can relate to tonight's thought, ang question ay bakit kailangan pang magkunwaring mahal mo pa siya kung meron ka ng mahal na iba? And kanina, as we went throughout the show, ating binigay yung ilan sa mga factors as to why some people lie to their partners. Bakit ka nga ba nagsisinungaling na siya lang ang nag-iisa sa buhay mo? Gayong meron ka naman palang mahal na iba. Syempre, yun na nga, yung nabanggit natin, yung takot ka na baka magalit siya. Number 2, para sa mga anak, kung kayo ay may pamilyang nabuo na. Or number 3, ganito talaga DJ Alex dalawa talaga sila sa puso ko, wala akong magagawa, but I love them both. It's just that, when I tell them it's just them, it's just you and only you. Hindi totoo yun. Kaya kung nakaka-relate ka, tawag ka na. Ang ating numero 0954-406-1967. And let's see, eto na. Hello? Hello? Hello po. Ay, ang ganda naman ng tinig. Anong iyong pangalan at saan ka ngayon tumatawag? Hello po. Ako po si Christina. Galing po ako ng Bulacan po. Ay, kumusta naman dyan? Napapanood namin sa balita. Ako kasi taga Bulacan din ako. Pero nag-subside na yung baha sa may bandang crossing sa City of Malolos. Malolost in Love. Ikaw ba taga saan ka sa Bulacan? Taga Pandi po. Ay, medyo malayo-layo. Pero, Opo. ang ganda dyan Alam mong nanay ko gusto-gusto laging pumupunta dyan sa Pandi. Ang dami mga farm, ang yayaman ng mga tao. Kumusta? Kumusta ang sitwasyon dyan? Wala namang baha? Humupa na po yung baha dito sa Pandi. Yun. Mabuti naman. Mag-ingat kayo ng iyong family. Ikaw ba ay single? Ngayon po, single na. Ay, grabe naman. Ngayon po, single na. Parang may hinanakit akong na-sense doon Yung feeling na, teka, kailan ka lang ba naging single? How recently lang itong pagiging single mo? Last year pa po ako naging single. Last year pa. Mga late last year ba ito? O medyo paunang mga buwan pa ng 2024? Mga kalahati po ng buwan ng 2024. Ay, so ibig sabihin parang same period last year nung naghiwalay kayo nitong dati mo naging partner. Pero bakit ganon? Nung tinanong ko na single ka ba, sabi mo single na po. Parang na-sense ko na may sakit pa rin. Kung okay lang kung hindi ka komportableng sagutin, it's okay. Pero ikaw ba, naka-move on ka na? Masasabi mong ganon? Para sa akin, pakiramdam ko po naka-move on naman na. Kaso, syempre, hindi ganun kadali yung pag-heal Oo. dun sa mga nangyari, ng mga naiwan. Yun. Mahirap talaga, Siyempre, wala naman pwede makapagdikta sa'yo na, Oy, dapat, Christina, hanggang ganito lang yan. Hindi pwede yung super tagal mo. Kasi si ganito nga, yung inaanak ko nga, ganyan. Hindi 'di ba? So, pwede ba naming malaman, bakit, bagamat pakiramdam mo, naka-move on ka na, meron pa rin konti 'di ba? Pwede mo bang ikwento sa amin, ano yung naging istorya ninyong dalawa nung ex-partner mo? Paano ba nagsimula? Actually, nakilala ko lang siya nung college na ako. Mhm. Tapos, hindi na po ako pupunta masyado sa detalye. Kaso, kumbaga nagkakilala kami ng college, tumagal kami ng ilang years din. Kaso may hindi ako in-expect na magagawa niya pala, na posible palang gawin yon ng isang taong nagmamahal with quotation marks sa'yo, na parang sabi niya sa'yong mahal na mahal ka niya, na ikaw gusto niya makasama habang buhay. Tapos biglang may gagawin siyang hindi kaaya-aya kung kailan, na sana nagsisimula na kaming kumbaga i-build yung
relasyon namin going into deeper into adulthood. Ah, ayun, may Ayun, hindi siya magandang ginawa. Okay, bago mo i-reveal yan, sabi mo nga ayaw mo na rin talaga mag-get into details and we respect that. But I think our listeners, our ka-vibes, alam na nila kung ano yung tutumbukin mong istorya, kung ano yung ginawa. Pero ayaw naman namin mag-jump sa conclusion. Pero bago mo sabihin, no, kung nais mo mang i-detalye yan, ano yung inyong naging pagkakakilala noong college? Kayo ba magkaklase? Ano bang inaral mo nung ikaw ay nasa kolehiyo? Psychology po ako noon eh. Tapos nag-ship po ako actually ah, ng advertising. Kaso kaming dalawa, hindi naman kami magkaklase. Kumbaga, nareto lang din ng mga friends of friends, ganyan, magkakilala. Actually, architecture siya. So, medyo magkalayo talaga yung ano namin, yung course namin. So, yun, nagsimula na reto lang, ganyan, syempre, friends lang. Mhm. Pero, nandun na yung thought na, ay, okay, so nireto sa akin to, so baka ito na yun, ganyan. So, paano yung Maganda. retohan? Sinong nagreto? Tapos, paano yung naging date nyo? Oh my God. Actually, yung mga ka-blockmates ko, yung nagreto sa akin sa kanya. Tapos, parang sinama lang kami sa kumbaga inuman, sa bar, ganyan. Mhm. Tapos, pinakilala lang. Tapos, hanggang sa kinabukasan, nangangamusta na. Tapos, ayun, lumalim na ng lumalim. Hanggang sa kaming dalawa na yung nagde-date. Kaso, Yun. ayun na. So, niligawan ka after nun? After nung gabi na nagkaroon kayo ng happy-happy? Ang ganda mo siguro, no? Sino bang hawig mong artista? Reveal mo naman. Yung madalas nasasabing, hawig mo, Christina. O, Hindi sino? ko alam. Wala, humble ka naman masyado. Ako, pinagmamalaki ko to. Sabi nila, ano daw, Nadine Lustre, Bini Colette, ganon. Minsan pag wala sa mood, may isa, ayoko na sabihin. Pero, so sa'yo, sino? Sino yung madalas na naririnig mo sinasabing, kamukha mo? Actually, yung mga kaibigan ko minsan pag nakaayos ako, niloloko po nila ako na kamukha ko daw si Nadine Lustre. Ay, parehas tayo. Kapag nakaayos lang. Parehas tayo. So, Pero- ibig sabihin, Filipina beauty ka. Kaya naman pala, isang beses ka lang nakita. Nakipag-date na sa'yo. So, if I may ask, no, Christina, kayo ba nitong si Kuya Guy, itago na lang ba natin sa anong pangalan? Alias? Hala, hindi ko alam. Ano na lang, Ben na lang. Ay, Ben, taray naman. Big Ben? Big? Ay, nako! Hindi, si Ben. O, sige. Itong si Ben, niligawan ka na. Mga anong year kayo nito? Psych major ka pa rin nito? Or this was the time when you transitioned na or shifted to advertising? Ano na po late na po yun Like, last year ko na siya sa advertising. So, sobrang papunta na talaga sa working stage. Oo. Nung nagkakilala kami. Very, very late na. So, ilang taon kayong naging magjowa? Mga almost 5 years din po. Ang tagal. Grabe yung 5 years. Ibig sabihin, you've really seen each other grow. At sabi mo nga, you were already at the stage. Nung nalaman mo, yung hindi mo in-expect na gagawin niya sa'yo, you were already at that point in your life na magta-transition na kayo dapat into, a deeper level of relationship. Dahil mga adults na kayo, literal, di ba? Because you've witnessed each Yes. other grow in life, not just in age. So, paano? Anong nangyari? Were there some telltale signs na, teka, parang alam ko na ginagawa nito, or did it come to you as a surprise? Actually, nung una parang wala naman. Kasi syempre nandun yung tiwala, um, nandun yung kumbaga, alam mong, kumbaga kampante ka Kasi syempre, araw-araw mo na halos nakakasama, ganyan. Hanggang sa, actually, ang kutob naman ng babae, malakas. Sobrang, kahit hindi mo nakikita, kahit wala ka pa talagang full, kumbaga, information sa mga nangyayari. Malakas ang kutob ng mga babae. And, Oo. surprisingly, Oo. nagkatotoo yung,
totoo pala yung kutob na yun na, Mm. na mangyayari at mangyayari pala yung hindi naman dapat mangyayari, and very unexpected na ganun yung gagawin niya. Kasi syempre, tuwing uuwi siya sa'yo, sabihin niyang mahal ka niya, paparamdam niya sa'yong ikaw lang, tapos magiging ganun pala yung kalalabasan. So, So, medyo Tama ba, Christina, kayong dalawa ay nag-live-in na kasi yung term mo is pag umuuwi siya sa akin or may mga times lang na nagkikita kayo and then you come home to the same house? actually ako po yung mag-isang, kumbaga, living alone, pero Mhm. minsan nakikitulog na rin kasi siya, ganyan. May mga weeks po na gano'n na kapag medyo, pag gusto niyang makasama ako ng matagal-tagal, nagsi-stay siya ng mga 1 week, tas uwi muna siya, mag-uuwian na siya the next week, gano'n. Hindi fully live-in eh. Yun. Hindi siya, So, ibig sabihin, naranasan nyo na, di ba, nag-graduate na kayo kasi 5 years din yun eh. So, nagtatrabaho na siya bilang architect at ikaw naman doon sa iyong industriya. Tama ba? opo, gano'n nga po. So paano ito? Sabi mo nagkaroon ka ng kutob, 'di ba? Parang saang period or saang time, saang panahon during the 5 year duration of your relationship mo na-realize na parang may iba dito. Ano yung kutob na naramdaman mo specifically? Parang ano po eh, actually, nagsimula nung, yung hindi na siya gano'n kalambing, yung parang nagkaroon ng pagiging cold Mm. sa aming dalawa. Parang yung ramdam mo na na parang may iba, parang may nag-shift dun sa kung paano niya ako itrato, kung paano niya ako kausapin, na parang hindi na siya interesado. Hindi na siya gano'n ka-interesado nung una, hanggang sa naging hindi na interesado. Tapos yung phone niya parang lagi niya ng tinatago, gano'n, na hindi katulad dati na hinahayaan niya lang ako na hawakan yung phone niya or kung ano mang gusto kong gawin sa cellphone niya. I mean, hindi naman ako nag-i-invade, pero minsan kasi 'pag ano, 'di ba, or makiki-order ako sa Mm. mga online app, ganyan. Tapos dumating sa point na ayaw niyang pinapakita sa akin yung cellphone niya, ni malapit lang ako sa cellphone niya, ayaw niya. Tapos hanggang sa parang hindi na siya gano'n kadalas umuuwi sa'kin, hindi na siya gano'n kadalas mag-aya ng date, gano'n. Medyo na-feel ko na may iba, na hindi, parang may hindi tama do'n sa mga nangyari na 'yun. Aw, I'm so sorry to hear that, Christina, no. Una sa lahat, gusto kitang pasalamatan dahil, of course, you've trusted us na ito pa lang, no, na pagbibigkas mo ng istoryang iyong pinagdaanan, mabigat. Alam mo, naiisip ko, no, I can only imagine the pain na pinagdaanan mo nung mga time na yon. Pero, paano yung naging change niya sa'yo? Kinonfront mo ba siya about it? Sinabi mo ba na, ba't nagbago ka sa akin? Ang mga babae kasi, di ba, sabi mo nga, madalas tama ang kutob. Ako naniniwala ako dyan na ang kutob parang regalo sa atin yan ng tadhana. Kung alam mo yon, ang mga lalaki raw, ayaw naman nating sweeping generalizations, of course, pero ang mga lalaki, kung may tendency daw sila na maging polygamous, ang mga babae, ang regalong binigay sa atin para kontrahin yung panlilin lang or yung kanilang, alam mo, yung potential na mambetray ng iba, yung kutob. At doon tayo nagbabase. 'Di ba? Whether or not tama ba ito, whether or not niloloko ba tayo ng isang tao. So ikaw, how did you deal with it? Did you confront him? At ano ang kanyang naging reaction when you did? Actually, 'di siya natuwa nung parang kinwestiyon ko siya na na ano ba nangyayari, na parang hindi mo na ba ako mahal, bakit tayo nagkakaganto, anong nagbago, ba't hindi ka na madalas umuuwi, o kaya parang hindi mo na ako nilalambing. Tas nagalit siya, sa totoo lang nagalit siya, hindi ko rin maintindihan bakit kailangan magalit ng gano'n, na parang babaliktarin pa yung sitwasyon na ako yung walang tiwala, na kumbaga hindi ko siya iniintindi, na pati trabaho eh nadahilan, ganyan ganyan. Ah, ayun, ang ending,
hindi na lang siya nagparamdam pagtapos nun. Yun. Alam mo, ayokong mag-overthink yung ibang mga listeners natin, pero talagang ito, yung isa sa mga telltale signs na totoong-totoong baka nga, 'di ba? Mataas ang tsansa na may iba siya. Ang nangyari, parang ginaslight ka pa pala, Christina, no? Yung nakaramdam ka sa halip na i-reassure ka niya na hindi totoo yan, walang ganyan, ikaw ang mahal ko, nagalit pa sa'yo. Pero ito bang nalink sa kanya, Christina, kay Ben, kay alias Ben, no? Ito ba ay someone who is also in the architecture industry? Kanya ba itong kasama sa trabaho, kapitbahay? Sino ito sa buhay niya? Actually, katrabaho niya eh. Mhm. Kaya medyo wala lang, hindi ko lang in-expect na mag-a-act out siya ng ganun ka-unprofessional. At syempre, nagagawin niya yun. Yun yung pinaka masakit sa lahat na kaya niya palang gawin yun pagtapos ng lahat. Oo. Tapos sa katrabaho pa, no, na araw-araw niya siguro nakakasama. Pero before finding out about the truth, Christina, nagkaroon ka na ba mismo ng, alam mo yun, ng thoughts in your head na itong babaeng to specifically, ito ang pinagseselosan ko. So, di ba ganun yun? Ang mga babae may nararamdaman mo ng specific na babae. Alam mo nararamdaman mo sa puso mo, siya yun may something, wala ka palang hawak na ebidensya. Did you feel that for the girl? Nung una kasi wala po, Miss Alex. Kaso, nung yun na nga, nagkakalabuan na kami, medyo nafe-feel ko na hindi kaya siya yun. Hindi kaya si ate yun. What gave it away? What gave it away na hindi kaya siya yun? Bakit? Nakikita mo ba pictures? Do they go to lunch together? Actually, nasama na po ako isang beses sa company event nila. Okay. Doon ko unang medyo na-feel kasi parang iba yung tingin, iba yung parang maiwas sa akin. Pero yung tingin medyo malagkit kay Ben. Kaso, parang inishrug ko kasi naisip ko baka naman insecure lang ako or masyado ko lang ino-overthink, gumagawa lang akong problema. So medyo di ko siya pinansin po. Hanggang sa, ayun na, nung nagkakalabuan na, dun ko na medyo nafe-feel na baka nga siya yun. Kasi wala naman siyang ibang katrabaho na, I mean, kumbaga sa department niya, wala naman siyang ibang kasamang babae doon, kundi yung babae na yun. Ayun. Kumbaga, no choice. Pero alam mo, totoo yung sinabi mo When you go to a place, when you're inside the room, 'di ba? Kahit gaano karaming tao pa sa paligid, at nandoon ka at ang iyong minamahal, malalaman mo agad kung sino sa mga taong yun ang gustong umagaw sa taong mahal mo. Dahil tama ka, yung mata, it gives it all away. Masasabi mo sino yung malagkit tumingin, sino yung may pagtingin, sino yung may pagnanasa, sino yung gusto na magnakaw sa'yo nung taong mahal mo. At doon, sabi mo nga, nakita mo itong si ate girl na malagkit mata, tumingin kay alias Ben. So, paano ito, no? Masasabi mo ba na silang dalawa, syempre it takes two to tango para mangyari itong mga ganitong bagay na ito. Pero sa tingin mo, sino ang mas nag-effort between the two of them? Si girl ba ang lumapit na nagpatuka? O itong ex mo rin ang talagang nagbigay ng motibo? Sa tingin mo, what happened? Hindi ko po na-validate talaga like kung ano yung nangyari kasi kumbaga inano ko na rin yun kumbaga iniwan ko na din kasi ayoko na siyang dalhin, pero tingin ko po si ate yung gumawa talaga ng paraan. Kumbaga siya yung nag-first move and all that. Pakiramdam ko lang naman po. Ang kaso nga lang po kasi eto ding si Ben pumatol din.
Oo, totoo naman. Kaya nga it takes two to tango, 'di ba? Pero palagi at palagi kasi na merong magbibigay ng motibo diyan. Ako kasi Christina, no, naniniwala ako na the more you get to see a person, yung close proximity, it can contribute a lot to the level of relationship you have with the person. So, kaya nga yan ang madalas nangyayari, 'di ba? You fall in love with your coworker, with your kaklase kasi nga may proximity. Every day you get to see them. Regular ang pagkikita. Pero kung alam mo na hindi na pwede yung pagtingin na nararamdaman mo, syempre yung disiplina, 'di ba? So palaging meron at merong isa diyan na nanguna at nagbigay ng initiative na okay ako, bukas ako, 'di ba? Come to me. Kahit na meron kang iba, tanggap ko. I don't mind. I don't care. Bibigyan kanila ng ganoong pakiramdam. May ganong pag-i-imply sa partner mo siguro at the time. Pero sabi mo nga, may mali din naman talaga itong Sia alias Ben dahil talagang bumigay at napatol din siya dito sa person na ito. Pero when you confronted him, sabi mo nga, he denied, he gaslighted you. Paanong dumating sa punto na na-confirm na this is it? Wala ka ng kawala. Aminin mo na lang. Did he ever admit it to you? Ang lalaki kasi, well, based lang naman sa aking mga karanasan. Oo. ang mga lalaki, kahit kailan hindi yan naamin. Kahit nahuli mo na, hindi yan naamin. And unfortunately, itong si Ben, na akala ko iba sa mga lalaking yun. Ayan po, pinatunayan niya lang talaga na kahit huling-huli na siya, wala pa din, hindi pa rin talaga aamin. Grabe, Christina. Napaka-powerful ng mga words na yun. Wala akong ibang ginawa ngayon sa studio, kundi umiling ng umiling at ngumiti, matawa. Hindi ko alam kung maiinis ako, maawa ko, magagalit ako. Pero you spoke only of the truth, no? Totoo yan. 'Di ba? Ang mga lalaki in general, or wag naman nating sabihin puro lalaki lang. May mga babae rin naman, 'di ba? May mga babae din naman. Regardless of gender naman din. Pero may ibang mga taong sobrang kakapal din talaga, no? Hindi mo alam sa napulot ang kakapalan. Na kahit na may ebidensya na aamin ka na lang, 'di ba? Kahit na sabihin ko patatawarin pa rin kita, umamin ka lang, hindi nila gagawin. Bakit nga kaya, no? Yung yun na lang yun na lang yung pakonsuelo sana. Nasaktan mo na ako. Pero yung admission na lang na tama pala ako all this time. Kasi mas lalong masakit, Christina, no? Yung kapag nasa yun na lahat ng pieces of evidence, but the person that you're accusing who did that to you won't still admit it. Ang sakit kaya nun, lalong nakaka-frustrate. So siya, Christina, tama ba? Never niyang inamin sa'yo na meron silang naging relasyon nitong babae ito. But how were you able to confirm it? Ano yung mga hawak mong ebidensya at the time? Actually, malaking tulong yung mga kaibigan ko na halos daig pa ang NBI kung maghanap sa Facebook, sa Instagram, sa iba't ibang social media platform. Sila talaga yung naka-confirm kasi kumbaga nakita na nga nila na parang nababaliw na ako, na parang hindi ko mapatunayan kasi nga ayaw umamin. Sila na po yung gumawa ng paraan, tinulungan po nila ako. Hindi ko rin alam kung paano po nila nahanap, pero nakita nila yung mga story, yung mga post na naka-hide sa akin, at pati sa kanila. So, hindi ko rin alam. Feel ko gumawa sila ng ibang account kaya nila nakita. Kasi parang ang nangyari po, naka-hide kaming lahat. Doon sa mga post na yon, sa mga story na yun. Pero, nung mga time na yon, nagde-date pa rin kayo. Although sabi mo nga nabawasan na, medyo lumalayo na yung loob sa'yo, nagiging cold. Pero suma total, hindi pa kayo nagbe-break. May mga ganun na silang patagong story, patagong pagbabanding. Wala pang breakup na nangyari sa inyo noon. Opo, wala pang confrontation, wala pang kahit ano. Parang normal na araw lang. Nag-I love you pa rin. Ganon. Opo. Yun na nga. So, meron talagang pagtatago, no? Meron talagang pagtataksil. So, paano ito? Did he ever apologize to you? Kasi syempre, kahit na hindi niya aminin nung time na yun, dapat nakita niya sa mga mata mong, huy, alam ko na. Mag-sorry ka na lang. Pero the least thing that he could do, diba? If hindi niya kayang aminin noon, was just to say sorry. Di, wag mong aminin. Pero humingi ka ng tawad. Nang hingi ba siya ng tawad?
Actually, hindi pa din. Hanggang ngayon, wala. Ako pa yung na-outcast sa lahat ng bagay. Mhm. Na, as in, parang yung buong 5 years na yun, parang naging bula. Na hindi ko maintindihan na kaya palang itapon lang lahat yun. Ang Pagtapos sakit. ng lahat. Oo. Sabi mo nga kanina, no, paulit-ulit mo itong binanggit at nagbarka talaga sa akin. For many years, 5 years to be exact, inilagay mo sa pedestal itong taong to. Sabi mo nga, 'di ba? Mga lalaki, kilala mo in general, hindi aamin ng kamalian. But you thought he was different. May pagtatangi. Inilagay mo sa pedestal na hindi. Iba ito doon sa mga tipikal na lalaking, 'di ba? May tendency manloko, iba siya. Ganoon yun, Christina, 'di ba? Kapag meron tayong mahal na tao, pakiramdam natin iba sila. Pakiramdam natin anghel sila na hindi tayo niyan magagawang lokohin kasi only the two of you can understand the love. 'Di ba? Yung intensity ng pagmamahal na meron kayo. Then all of a sudden, boom! Aray! Bakit? Ano yung naramdaman mo nun? Did you ever question yourself? At paano mong na-overcome yung ganong pakiramdam na pinagpalit ka niya sa iba? Actually po, sobrang hirap eh. Like, to the point na sa sobrang wala na pong magawa yung mga kaibigan ko tsaka yung mga kapamilya ko, talagang nagpa-check up ako and everything. Kasi ganun siya kalala. Mm-mm. To the point na naggamot din ako para lang maayos yung emotional state ko. Kasi Miss Alex, talagang bumaba. As in, para akong tumalon sa bangin na hanggang ngayon hindi pa rin ako makaakyat-akyat ulit. Parang Aww. ganun yung pakiramdam. So Christina. talagang sobrang lalim. Oo. You had me feeling emotional, no? Doon sa pag-amin mo na it even came to a point where you went to a doctor, took medicine for your mental health. And I think a lot of people can relate to that. Even ako, no? Siguro, dahil nagpaka-honest ka na rin. Ako naranasan ko na rin yung ganyan. At ang hirap, 'di ba? Kapag alam mo sa sarili mong wala nang ibang makakatulong kung hindi gamot na lang. Pero kudos to you, no? Dahil talagang in-acknowledge mo na you needed some help. 'Di ba? Yung mga kaibigan mo, they did their part at napakaswerte mo rin doon. Dahil sabi nga nila, minsan ang mga barkada, alam mo, pwedeng maging masama ang dulot niyan eh. Kagaya na lang doon, siguro, ewan ko, Christina, kung napatanong ka ba sa sarili mo, bakit ganon? Bakit yung mga katrabaho nila na siguro naman din napakilala sa'yo at least isang beses, nakita mo or naging kaibigan mo pa siguro, bakit sila nanahimik? Bakit wala silang sinabi? Pero di ba your friends, look at what they did. Sila pa yung nag-search, sila yung naghanap, sila yung gumawa ng effort para lang malaman nyo na yung totoo. Kaya napakaswerte mo you have friends like that, no? So, siguro kung meron kang mensahe, Christina, para kay alias Ben, ano pa yung gusto mo sabihin sa taong to? Kung meron pa. Siguro na lang po, Miss Alex. Please lang, wag ka nang bumalik, wag ka na magpakita, wag ka na magparamdam kahit kailan kasi okay na ako at kaya kong umusad kahit ganun yung mga nangyari. Hindi katulad mo na dadalhin mo yan habang buhay. Ayun lang. Yun, habang buhay na dadalin yung consequences ng panloloko doon sa taong wala namang ibang ginawa kung hindi mahalin ka. Christina, salamat. Salamat no sa pagtitiwala mo sa ating programa. Talagang dito, kahit ako mismo natututo, no, na kaya nating magpakatatag all by ourselves. Minsan nakala mo pag nawala yung taong sinasandigan mo for strength, for everything, pakiramdam mo hindi mo kayang umusad, kumilos kasi siya na lang siya yung lalaking mahal mo. Pero all of a sudden, nabasag lahat ng pagiging idealistic mo
doon sa inyong relasyon at kaya niya rin pala akong lokohin. Pero proud ako sa iyo, Christina, maski unang beses pa lang natin mag-usap ngayon kasi ang hirap, no? Yung ibang tao, it will take a lot of years before they can say that somehow they've moved on. Pero ikaw kanina when I asked you in the beginning of the interview, sabi mo nga, kahit papaano umusad ka na, 'di ba? At ngayon, talagang desidido ka na, hoy, Ben, wag ka na magpaparamdam, ayoko na sa'yo. Ayoko na, bumalik ka sa buhay ko. And it takes a lot of courage for you to be able to say that kasi yung iba, 'di ba, parang okay lang, kahit niloko yan, basta balikan mo ko kasi mahal kita eh, 'di ba? Pero ikaw, look at you now. You are very much stronger than yesterday. Kaya, congratulations sa'yo dahil napagtagumpayan mo. Salamat, Christina. Mayroon ka bang mga gustong i-shout out? Siguro yung mga kaibigan mo, family, friends, na talagang napaka-supportive sa'yo. Now is your chance. Ay, hello po. Gusto ko lang pong batiin yung mga kaibigan ko, si Mekmek, si Manil, tsaka po si Rakisa May. Thank you po. Ayun lang po. Maraming salamat, Miss Alex. Nakatulong po ito ng sobra. Salamat po. Maraming salamat. And I just want to say, speaking of nakatulong, ikaw rin, alam ko marami mga ka-vibes natin, even ako, sa mga salitang binitawan mo, yung natulungan mo ngayong gabi na ma-realize, tama na. Pag niloloko ka na, learn to let go. At minsan, pagkatiwalaan natin, di ba, yung ating gut feeling. Maraming salamat, Christina, for calling in. Mag-iingat ka palagi. And God bless you more. Thank you po. Ingat din po, Miss Alex. Maraming salamat po. Gandang gabi po. At yan na nga ka-vibes ang ating caller na si Christina from Bulacan in Pandi. At kanya nga shinare ang kanyang story kung paanong yung kanyang long-term boyfriend for 5 long years ay nagawang isikreto sa kanya at itago yung isang bagay na hindi niya inakalang magagawa sa kanya ng taong pinakamamahal niya. At yun na yung magmahal. Itong boyfriend niya ng iba, ng katrabaho to be specific. Madalas tong nangyayari ka-vibes, no? Yung akala mo, okay lang kayo. Yung akala mo, iba yung relasyon nyo. Dun sa mga typical na relasyong naririnig mo na walang ibang ginawa kundi maglokohan, walang ibang ginawa kundi magtrayduran. Wala eh. DJ Alex, ganito kami, iba kami. Iba kami kasi mahal namin ng isa't isa. Pero nagkamali ka. Kasi ang totoo pala, habang nakatalikod ka, may iba siya. May iba siyang niyayakap, may iba siyang hinahalikan, may iba siyang sinasama sa mga lugar kung saan din naman kayo dati nagpupunta. Pero ngayon, it's much more exciting because it's a new person. It's different. Alam nyo ka-vibes, kung natitempt man kayo, nasubukin ito. Probably with a new partner. May nagpaparamdam, ganda, sexy, pogi, macho. Pero isipin mo, handa mo bang i-risk yung inyong pinagsamahan ng iyong partner? For many long years, tinanggap ka niya. At ipagpapalit mo lang para sa panandaliang kaligayahan. Kaya ka-vibes, isipin mo rin. Kung alam mo sa sarili mo that you really want to grow and explore at hindi ka pa handa to commit to this person. And when I say commit, it doesn't necessarily mean pakasal, diba? Yung maging honest ka, yung magkaroon kayo talaga ng loyalty to each other in your relationship. Kung hindi mo kaya yan, umalis ka. Kung hindi mo kaya yan, diretsuhin mo. Kung hindi mo kaya yan, magpaka-honest ka na lang. Oo, masasaktan yung partner mo. Pero hindi mo ba naisip na lalo siyang mas masasaktan kung patatagalin mo pa at itatago mo? Kaya ka-vibes, yan nga ang ating katanungan at nawa sagutin nyo, no? Bakit kailangang magkunwaring mahal mo pa siya kung meron ka naman ng iba? Kaya ka-vibes, sa ating pagbabalik yan nga ang ating babasahin dito pa rin syempre sa ating programang Heart Speaks with DJ Alex sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Ang oras natin, it's 9:04.